Dinarayo ang Intramuros sa Maynila dahil sa kasaysayan nito at petini rin sa ambience. Pero reklamo ng ilang pumunta roon, ang hirap daw kumuha ng mga litrato dahil kaliwat kanan naman ang sumisita. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Maganda, aesthetic, puno ng kasaysayan. Ganito ilarawan ng Intramuros sa Maynila. Nagbabaon tuloy ng kamera ang mga turista para may pang-remembrance sa kanilang mga makikita. Kaya marami na pa-react sa inilabas na guidelines ng Intramuros Administration sa pagkuha ng litrato sa Walled City. Sa inilabas na panuntunan, pinayagan ang paggamit ng DSLRs, basta para sa souvenir at personal use. Kung para sa milestones moments, nagagamitan ng iba pang equipment tulad ng lighting at backdrop, kailangan na ng permit. Pinapayagan din ng mga student shoots. Basta't nakapag-register at may permit, walang babayaran para sa personal shoots. Maliban na lamang kung ito ay non-commercial o commercial na produksyon. No, in an ideal sense, dapat di na humabot sa ganun. They can say na, ito ay for personal shoot, no? And that has to be end there. Pero reklamo ng photographer na si Mel Cortez, sinita pa rin siya ng guard nang gumamit siya ng DSLR para kuhaan ng litrato ang kanyang kasama sa pagbisita sa Intramuros. Napakaganda ng lugar pero kami po ay nawawalan na ng gana na mag-shoot dyan. Giit naman ang pamunuan, ipinalam na sa mga security personnel ang tamang implementasyon ng mga guidelines. Dagdag pa nila, ang mga fees na nakokolekta mula sa mga produksyon ay binabalik din sa pangangalaga at pagpapaganda ng Walled City. Kasi of course, we welcome everyone, no? In terms of taking photos in Intramuros. In fact, free publicity for the walled city. May kwento sa bawat litrato. Bonus pa kung magagawa ito sa isang makasaysayang lugar tulad ng Intramuros. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Usapan pa natin ang camera policy sa Intramuros kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Okay Ivan, bakit nga ba masyadong mahigpit itong mga nagbabantay dyan sa pagkuha ng litrato gamit pa itong DSLR? Actually, Pops Jane, matagal na nga... Di ba dapat hinahayaan lang freely yan para ma-promote ng husto yan? Tama ka dyan, Pops Jane. Oo. Pero actually, Pops Jane, matagal ng usapan to. Oo. No? Hindi lang sa Intramuros, dahil sa iba't ibang locations din within national sa Philippines. No? Dito naman kasi, Pops Jane, ever since naman daw, meron daw talagang mahigpit na rules when it Kailan comes pa to nila photography. pinatupad yung paghihigpit sa paggamit ng DSLR? Pops Jane, actually ngayon, no, nung 2024, nagkaroon sila ng revisions dito sa kanilang policy na yun nga, pwede nang gumamit ng paggamit ng DSLRs for personal and souvenir use, no, Pops Jane? Okay. And yun nga, kasi kahit nung pinost nila itong bagong FAQs nila, marami pa rin nagreklamo online na bakit ganon, sinisita pa rin naman daw sila, sana naman daw na-coordinate doon sa mga security personnel, no? So yun yung karaniwang reklamo, no, na pag nakakitang may dalang camera or DSLR malalaki, iniisip kagad commercial shoot, Pops J. So yun yung nagiging bias ng ilang mga nakausap na, Pops J. Sabi mo 2024 nagkaroon ng revision dun sa policy. Ano yung mga inaayawan ng mga nagsushoot dyan? Dun sa policy? Doon sa policy, Pops J, actually, yung Masyado bang mataas ang singil? Isa yan, Pops J, no? Oo. Kasi dun sa non-commercial shoot, nasa 6,000 pesos for 4 hours, no? Yung sa commercial shoot naman, Pops J, I believe nasa 18,000 yung bayad, no? Pero free of use naman na to lahat. Pero isa dun sa factors nila, Pops J, yung dun sa mga estudyante lang or yung mga gusto lang mag-picture dahil nga maganda yung lugar, sinisita, Pops J, ng mga security personnel, no? So yun yung naging main factor na parang kahit may policy daw kayo dyan, hindi naman nasusunod. Masyado mahigpit. Masyado mahigpit, Pops J. So, yun, Pops J, no? So, yun yung naging reklamo nung mga gumagamit nga ng mga malalaking camera dyan, Pops J. Sabi ng pamunuan, Ivan, inabisuhan na ang mga guard. Paano kung halimbawa, sinita ulit, no? Kahit hindi naman dapat, pero meron bang pwedeng pagsumbungan o pwedeng magreklamo doon? Tama ka dyan, Pops J, no? Merong mga information desk, no? Malapit sa may Plaza Roma, saka sa malapit dito nga sa may kanilang sa loob ng Fort Santiago. So may mga information desk daw doon, Pops J, na pwedeng lapitan ng mga nasita na pwedeng i-contest, no? Pwedeng i-contest, Pops J. Since usually kasi, Pops J, ang base sa kanilang, base doon sa ating interview with the Intramuros Administration, usually sinisita nila yung mga marami ng dala. No? May mga dalang ilaw, may mga dalang reflectors. Kasi it's a telltale sign daw na
Commercial. or malaking shoot. Yun, no? Pero pag usually naman daw, Pops J, pag DSLR cameras lang, usually, pwede naman pang souvenir yun, Pops J. So yung mga information desk na raw na yun, pwedeng puntahan yun ng mga nasita at pwedeng i-contest doon yung kanilang pagsita sa kanila, Pops J. Ayun, paanong proseso ng pagkuha halimbawa ng mga gustong mag-shoot? Kukuha sila ng permit, no? Saan sila pupunta? Actually, At halimbawa, mga event na malalaki. Actually, Pops J, merong mga link online Oo. sa Intramuros page kung saan pwede silang mag-register doon Okay. ng kanilang event. Is it non-commercial o commercial man lang, no? Pag malalaking event daw, Pops J, usually, ideally, 1 month in advance. 1 month in advance. Tama ka dyan, Pops J. 1 month in advance na para makapag-setup Oo. yung or maayos, ma-coordinate na maayos yung event. Pag non-commercial naman, Pops J, or mas maliliit na event, usually 2 days in advance, pwede na daw. Halimbawa, maliliit lamang na pag-shoot. Halimbawa, prenup. Yun ba kinakailangan isang buwan pa bago sila makapag-shoot? Actually, pag prenup, Pops J, usually 2 days before, no? Pasok 2 yan days. dun sa non-commercial kasi, Pops J. Okay. So, pasok siya sa Yung non-commercial. malalaking event 1 month in advance. 1 month in advance. Pero halimbawang prenup lang. Pag prenup, Pops J, 2 days in advance, Oo. okay na daw yun. Basta, syempre, makapag-register ka agad Correct. sila. Oo. And para naman daw pag nag-register sila, magkakaroon naman daw sila ng resibo or may papakita Nabayad na sila. nabayad sila or meron silang proof na nakaschedule sila for a shoot for that day, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.